Nang arestuhin si Mackenzie Shirila, dahil sa sinadya niyang ibangga ang kanyang sasakyan sa pader, at ang dahilan, kung bakit binawian ng buhay ang kanyang kasintahan, at kaibigan. Siya ay nasa state of shock, at iniisip ng mga tao, na siya ay isang inosenteng 17 taong gulang, na nasangkot lamang, sa isang masamang pangyayari. Ngunit nang matapos ang paglilitis sa kanya, nagsimulang mag-iba ang opinyon ng mga tao. Marahil, ito ay hindi lamang isang simpleng aksidente. Paano kung ginamit lang ni Mackenzie ang kanyang inosenteng mukha at alindog, para gawin ang hindi maiisip na pangyayari? Tuklasin natin ang buong kaso ni Mackenzie Shirila, at subukang alamin, kung ano talaga ang nangyari, noong gabi ng July 31, 2022. Hiniling ng 19 anyos na si Davian Flanagan, isa sa kaibigan ni Mackenzie, na sumabay pa uwi, dahil sa wala siyang masakyan. Kasama ni Mackenzie sa kotse ang kanyang kasintahan, na si Dominic Russo. Hindi nila alam, ito'y hindi isang simpleng paghatid lamang kay Davian, sa lugar ng kanyang mga magulang. Dahil ilang minuto lang ang nakalipas, parehong si Davian at Dominic, ay binawian na ng buhay. Dahil bumangga ang kanilang kotse sa pader, na may bilis na 100 miles per hour. Ang malakas na ingay, ang gumising sa mga lokal na residente. At mabilis namang tumawag si Mackenzie ng tulong. Ang prioridad ng mga paramedic, ay si Mackenzie, kaya dinala agad siya sa ospital, at ginamot ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, ang mga pinsala ni Mackenzie, ay hindi gaanong seryoso, kaysa sa dalawang batang lalaki sa kotse. Siguro ay talagang maswerte si Mackenzie, na ang tumama sa brick wall, ay ang tagilirang bahagi ng kanyang kasintahan, o baka siya ay talagang lasing lang, o baka naman, ay may mas madilim na dahilan. Sina Dominic at Davian, ay binawian ng buhay sa pinangyarihan, ng gabing iyon. Ngayon ay wala na sila, at may kailangang magbayad para dito. Si Mackenzie Shirila, ay ipinanganak noong August 2004, ang ikatlong anak ni Natalie at John. Para sa maraming nakakakilala sa kanya, si Mackenzie ay tila ang paboritong anak. Marahil, ang kanyang mga magulang ay palaging siyang pinagbibigyan, o kaya, ay pagod lang sila sa pagdidisiplina sa kanilang mga anak. Pero ang ugali ni Mackenzie, kung gusto niya, ay talagang gusto niya. Siya ay moody, demanding, at palaging may maling pag-uugali sa paaralan. At kahit minsan ay nasasangkot ang kanyang sarili, sa maliliit na misdemeanors. Ngunit, hindi siya pinaparusahan ng kanyang mga magulang. At kahit siya ay isa ng teenager, si Mackenzie ay nanghahadas ng mga bagay, parang bata na may tantrums, sa tuwing hindi niya makuha ang kanyang gusto. Ito ay talagang mahalaga para sa kanya, na masunod ang kanyang salita, sa anumang argumento. At magiging pisikal pa siya, kung pakiramdam niya ay hindi siya sineseryoso ng mga tao. Ang mga ito ay nakakabahala, ng isang narcissistic na mga katangian. Ngunit ang kanyang mga magulang ay tila hindi nababahala tungkol dito. Sinabi ng nanay ni Davian na kilala siya ng aking gitnang anak na babae sa paaralan, at siya ay napakabuli, at nangaalipusta ng mga tao, at nagpapahiya sa kanila. Sasabihin niya sa mga tao, na dapat silang magpakamat, kapag nakikita niya silang nalulumbay. Siya ay isang narcissistic, hindi maganda ang pagkatao, ngunit sinabi ng kanyang mga magulang, si Mackenzie ay dumaan pa lang sa kanyang teenage phase, at normal lang para sa kanya, na kumilos ng ganito. Oo, talagang questionable ang ugali ni Mackenzie, ganito ang itsura ng social media niya. Ipinagyayabang niya ang kanyang hitsura, kayamanan, at paggamit ng narcotics. Hindi ito tungkol sa ibang tao, palagi itong tungkol sa kanya. Si Mackenzie ay may grupo din ng mga kaibigan, na katulad niyang mag-isip, sila ay nagnanakaw, naninira, at nag-oorganisa ng mga away para sa kasiyahan. Ilang beses na rin silang nahuli ng mga awtoridad, at pinapalaya naman agad, at may simpleng warning lang ang nakukuha. Dahil alam nila, na may mga batas na nagpreprotekta sa kanilang mga murang edad, mula sa aktwal na mga kahihinatnan, ng kanilang mga ginagawa. Ngunit si Dominic Russo, ay hindi katulad ni Mackenzie. Ipinanganak siya noong September 2001, ang ika-4 sa 7 anak, nina Frank at Christine. Ang kanyang mga magulang, ay napakalapit sa lahat ng kanilang mga anak. Ang mga tao sa kanilang paligid, nakikita sila bilang ehemplo ng malaking masayang pamilya.
Si Dominic ay nasa sports at healthy living. Isa rin siyang sikat na estudyante sa buong high school na napapaligiran ng mga kaibigan at admirer. Noong 2022, nag-aaral siyang maging producer ng performing arts. Sa isang lokal na party sa kolehiyo, nagkita sila ni Mackenzie. Wala silang common friends, at ang buhay nila ay hindi magkatulad, ngunit na-attract sila sa isa't isa. At bilang mga teenager, madalas nilang gawin, ang gumugol ng lahat ng kanilang oras na magkasama, at kahit na sa pagpakilala sa kanilang mga pamilya, sa sandaling nagsimula silang mag-date, noong taglagas ng 2021, malugod na tinanggap ng pamilya ni Mackenzie si Dominic. Ang pamilya ni Dominic ay hindi gaanong masaya, bagaman sa simula, gumawa ng magandang impresyon si Mackenzie. Ngunit ang kanyang tunay na ugali, ay mabilis nilang nalaman, dahil sa kanyang bawat aksyon. At ang mga magulang ni Dominic, ay hindi gusto na ang kanilang anak, ay manipulahin ng taong ito. Ang mga batang magkasintahan ay nagkaroon ng isang magulong relasyon, ngunit minsan ay nangarap sila, na lumipat sa New York, at magpakasal. At nang si Mackenzie ay naging 18 taong gulang, nag-away sila ni Dominic, at si Mackenzie ay nagbanta, na hindi niya bubuhayin si Dominic. Dahil sinaway ni Dominic si Mackenzie, nang umasta siyang mayabang, at demanding. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili, kapag pinagsasabihan siya, tungkol sa kanyang masamang ugali. Pagkalipas ng ilang buwan, naging halimaw si Mackenzie kay Dominic. Kung ano ang ginagawa niya sa iba, ay gagawin din niya sa kanya, hihilingin niya kay Dominic na gumawa ng mga bagay, para sa kanya, at pagkatapos ay nagwawala, kung hindi siya nasusunod. Samantala, sa tuwing nakakakita siya ng camera, si Mackenzie ay nagpapakita ng isang inosenteng mukha, at hinahawakan si Dominic, na parang mahal na mahal niya ito. Gayunpaman, si Mackenzie ay nasa paligid ng ilang mga kaibigan, nang iminungkahi ni Dominic na mag-break muna sila sa isa't isa. Sa harap ng lahat, si Mackenzie ay sumisigaw, umiyak at nagbanta, na tapusin ang buhay ni Dominic, sunugin ang kanyang bahay, at sirain ang kanyang sasakyan, kung iiwan siya nito. Kapag ikaw ang nasa sitwasyon ni Dominic, mananatili ka ba? O aalis? Tama si Dominic, at tiyak niya na tama ang ginawa niya. Nang makita pa lang ang reaksyon ni Mackenzie, kailangan na niyang lumabas. Ngunit dahil, sanay na si Mackenzie na kunin ang mga bagay-bagay na gusto niya, siya ay lubos na tumatanggi. Hiwalay na sila ni Dominic, pero patuloy pa rin ito sa pagtawag at pagte-text sa kanya, na para bang boyfriend niya ito. Pagkatapos, pinadalhan siya ni Dominic ng ilang mga text, at ipinapaalam sa kanya, na tapos na sila, at hiniling sa kanya, na ihinto na ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Nagpatuloy si Mackenzie sa pagbisita sa tahanan ng kanyang pamilya. Araw-araw siyang nangbabato, ng mga insulto sa saradong pinto. Tumatawag gamit ang iba't ibang numero, nag-iiwan ng mga mensahe sa kanyang answering machine, nag-email sa kanya, at nagpo-post sa kanyang social media, papalit-palit siya sa pagitan ng pakikiusap, at pagmumura, sa hindi pagtugon ni Dominic. At nang makasalubong niya ito sa publiko, sinusumpa niya ito, sa harap ng ilang nalilitong mga tao. Ito'y isang bangungot kay Dominic, hindi niya alam kung paano patitigilan si Mackenzie sa panggugulo. Sa puntong ito, natatakot na si Dominic sa kanya, at noong tagsibol ng 2022, sinabi ni Mackenzie sa ilang mga kaibigan, mas madali para sa kanya na hindi buhayin si Dominic, kaysa palayain siya. Siya ay nag-iisip tungkol sa kung ano ang kanyang gagawin. Sinabi niya, na magmamaneho siya sa isang bangin, o di kaya, ihihinto niya ang sasakyan sa isang riles, sa harap ng tumatakbong tren. Ang lahat ng ito ay detalyadong mga sitwasyon, kung minsan ang mga teenager, ay hindi sineseryoso ang kanilang mga kaibigan, kapag sinasabi nila ang mga bagay na ito. Pero mukhang seryoso ang mga plano ni Mackenzie. Nabalitaan din ni Dominic, sa mga common friends nila. Ano ang gagawin mo kung narinig mo ang mga salitang ito, mula sa bibig ng iyong ex? Umaasa si Dominic na hindi seryoso si Mackenzie, ngunit wala siyang mapupuntahan, naroon ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at kolehiyo. Noong tag-araw ng 2022, nakipag-ugnayan si Mackenzie kay Dominic, na may ibang saloobin. Siya ay humihingi ng tawad, aniya, siya ay malapit nang magsimula sa kolehiyo, at naisip niya, ang pag-aaral sa kolehiyo ay mas mahalaga, kaysa sa drama.
Humingi ng tulong si Mackenzie kay Dominic sa pag-enroll sa kolehiyo. Para kay Dominic, ito ay isang kaaya-ayang sorpresa. Ngunit ang mga intensyon ni Mackenzie, gaya ng dati, ay hindi tunay. Hindi nagtagal, naging okay na naman sila. Sa labis na pagkadismaya ng kaibigan ni Dominic, hinimok siya ng kanyang kapatid na si Angelo, nalayuan siya, ngunit tiwala si Dominic na nagbago na ito. Samantala, lumabas si Mackenzie isang gabi, sakay sa kanyang kotse, at nagsusumikap makahanap ng perpektong lokasyon, para sa isang hindi magandang aksidente. Isang umaga, kinausap niya ang kanyang matalik na kaibigan, sinabi niya, na nakakita na siya ng perpektong lokasyon, para wakasan ang buhay niya, nakasama si Dominic. Sinabi niya, na ito ay isang malaking brick wall, sa paligid ng isang industrial na lugar, sa labas lamang ng bayan. Umaasa ang kaibigan ni Mackenzie, na hindi siya seryoso. Nagsalita na siya tungkol sa mga ganitong plano noon, at hindi niya ito natuloy. Nakakalungkot, mapapatunayan ni Mackenzie, na mali ang kanyang kaibigan. Noong July 30, 2022, iminungkahi ni Mackenzie kay Dominic, na magkasama silang pupunta sa party ng isang kaibigan. Ito ang kanilang unang pampublikong pagpapakita, bilang magkasintahan, pagkatapos ng kanilang muling pagsasama. Nagbihis ang dalawa, nagpakuha ng mga litrato, at dumalo sa party na magkahawak kamay, gaya ng gusto ni Mackenzie. Nakakuha ito ng maraming atensyon sa mga tao. Sa kabuuan, good-looking couple naman sila. Alam ni Mackenzie, hindi na ito mawawala sa kanya. Noong mga unang oras ng July 31, nagpaalam ang dalawa sa lahat, at umalis na sa party. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, hindi lang uminom si Mackenzie ng gabing iyon, natamaan din siya, ng isang ilegal na substansya, nang sila ay umalis sa party. Isa pang batang lalaki ang sumama sa kanila, si Davian Flanagan, ay gustong umuwi na rin. Ngunit wala siyang masasakyan, iniisip niya kung may hahatid siya ni Mackenzie, sa kanyang mga magulang. Sinabi ni Mackenzie na sige, sumakay ka. Ang hindi sinabi ni Mackenzie, ay malapit na niyang basagian ang kanyang sasakyan, ng buong bilis sa isang brick wall, ng gabing iyon. Si Dominic ay nasa passenger seat, at si Davian ay nasa back seat, at pareho silang namatay, sa loob ng ilang segundo ng impact. Nang maabutan ng mga awtoridad si Mackenzie sa ospital, inamin niya, na gusto na rin niyang mamatay ng gabing iyon. Ngunit ang kuha ng CCTV, makikita na ikinabit niya ang kanyang seatbelt, sa huling minuto, bago niya ito binangga. Nagkaroon siya ng mga bali sa buto, at pinsala sa panloob na organ. Ngunit madali siyang nakaalis, kumpara sa dalawang batang lalaki. Ang kaibigan ni Mackenzie ay nakipag-usap din sa mga pulis, pagkatapos siyang arestuhin. Naalala niya kung paano sinabi ni Mackenzie, tungkol sa brick wall na iyon, ilang araw bago niya ito pinlano. Ang mga sangkap na ginamit niya sa party, ay ginamit niyang dahilan ang mga ito, bagamat natagpuan ang mga droga at alak sa kanyang katawan, hindi niya pwedeng idahilan ang mga ito. Ginamit niya ito bilang dahilan sa trahedya, at nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan. Natuwa ang mga awtoridad sa kwentong ito, hanggang sa makausap nila ang kanyang kaibigan. Ngunit isang araw, nagsimulang umiyak si Mackenzie sa kanyang silid sa ospital, sa tabi ng kanyang doktor. Nang tanungin nila kung ano ang nangyayari, sinabi ni Mackenzie sa kanila ang lahat. Labis siyang nagalit kay Dominic. Gusto niyang mawala ito, at pinlano niya ang lahat mula sa brick wall hanggang sa perpektong goodbye sa party. Nang muli siyang kausapin ng detective, umarte siya na parang wala siyang maalala, at malabo ang lahat. Sabi niya, hindi siya dapat uminom ng ganoon karami sa party. Sabi din niya, hindi niya maalala, kung paano nakapasok si Davian sa kanyang sasakyan. Ngunit ang mga detective, ay nagkaroon ng copy ng surveillance footage, at ito ay nagpakita ng ibang kwento. Mabagal at maingat na nagmamaneho si Mackenzie, mula sa halos lahat ng daan. Sa sandaling makarating sila sa industrial zone, tinapakan niya ang pedal sa sahig, na umabot sa 100 miles per hour, habang patungo sa brick wall. At dagdag pa dito, ang kanyang sasakyan ay nakuha ng CCTV, na nag-iikot sa lugar, ilang araw bago ang aksidente. Ilang saksi ang nagpatotoo, na nakita rin ang kanyang sasakyan. Ito ay isang lugar na hindi matrapik, na may kakaunting residente.
Marami sa kanila ang nakapansin sa kakaibang sasakyan na nagmamaneho ng ilang oras. May isa pang clue, isang nakakabahalang clue na kadalasang makikita sa narcissistic killers. Nang gumaling si Mackenzie ng lubos, matapos na mawalan ng buhay ang kanyang kasintahan at kaibigan, pagkalabas pa lang niya ng ospital, nagpa-party siya, at nagpo-post ng mga sexy pictures niya sa social media. Dumalo rin siya sa isang Halloween party, at nakadamit ng court dress. Pagkalipas ng 5 araw, siya ay inaresto, at kinasuhan ng 2 bilang ng pagpatay. Ang pamilya ni Davian, ay tinatawag si Mackenzie, na isang taong walang pagsisisi na bully. Dahil, hindi man lang siya humingi ng tawad, kahit minsan, mula nang pumasok siya sa courtroom. Sa katunayan, habang inaakala pa rin ni Mackenzie na makakatakas siya sa pagpatay, hindi niya hinarap ang hukom, o ang mga pamilya ng biktima. Ipinagtanggol ng kanyang sariling ina ang kanyang mga aksyon, kabilang ang kanyang kasuotan na court dress, ilang linggo matapos mawala ang kanyang kasintahan. Aniya, kailangan lang ng kanyang anak na magsaya, pagkatapos ng ganoong traumatizing event. Nagbigay si Mackenzie ng ilang magkasalungat na pahayag, sa panahon ng kanyang paglilitis. Una niyang sinabi, wala siyang maalala. Pagkatapos ang kanyang dating matalik na kaibigan ay tumstigo laban sa kanya, na naglalarawan, kung paano sinabi sa kanya ni Mackenzie, tungkol sa brick wall na natagpuan niya, at ang kanyang planong kitiyan ang buhay ni Dominic. Kaya't binago ni Mackenzie ang kanyang patutuo, na nagsasabing gusto rin niyang kitilian ang sarili niyang buhay, ng gabing iyon. Maliban sa may surveillance footage, na nagpapakita sa kanyang pagmamaneho ng maingat, pagkatapos ay ikinabit ang kanyang seatbelt, bago nagpatakbo ng mabilis, patungo sa brick wall. Kinailangan ding panoorin ng pamilya ni Dominic at Davian, ang mga TikToks ni Mackenzie kasunod ng aksidente. Ito ay sapat na malinaw, na si Mackenzie ay walang naramdaman para sa pagkuha ng 2 inosenteng buhay. Noong August 23, 2023, ang hukom, ay nagkaroon ng hatol. Si Mackenzie Shirayla, ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong, na may posibilidad ng parol, pagkatapos ng 15 taon. Gayunpaman, nilinaw ng hukom, hindi siya naniniwala na makakalaya si Mackenzie sa loob ng 15 taon, dahil sa kanyang pinapakitang ugali. Para sa parehong bilang ng pagpatay, si Mackenzie ay nakakuha ng 15 taon. Sa oras ng aksidente, 5 araw na lang bago ang ika-18 na kaarawan niya. Kung ito ay nangyari pagkaraan ng 1 linggo, ang kanyang mga sentensya ay magkakasunod na ibibigay, ibig sabihin, siya ay karapat-dapat para sa parol pagkatapos ng 30 taon, at hindi 15 taon. Sabi ng pamilya ni Davian, nakakatakot, na maaga siyang makalaya. Sabi ni Jamie, may 2 binata, ang namatay noong gabing iyon. Ngunit pinagsisilbihan niya ang hatol, para sa patay sa isang tao lang, hindi 2, talagang mahirap tanggapin. Nagsusumikap kami sa pagpapatawad, ngunit paano namin patatawarin, ang taong hindi umaamin sa kanyang kasalanan. Ayaw namin maghigant, ngunit mahirap talagang magpatawad, sa taong hindi marunong humangi ng tawad. Ang sabi pa ni Mackenzie, hindi niya naaalala ang gabing iyon. Ang kanyang mga luha at paghingi ng tawad, ay sinadya lamang upang mabawasan ang kanyang parusa. Ang hindi masabi na trahedyang ito, ay hindi nagpabago sa kanyang pananaw sa buhay. Ang mga magulang at kapatid ni Davian, nag-set up ng Memorial Scholarship Funds, para magbukas ng barbershop, na pangarap ni Davian. Samantala, nasa early 30s na si Mackenzie, kung mabibigyan siya ng parole. Ngunit mahirap mabigyan ng parole, ang mga taong hindi nagpapakita ng pagsisisi, sa kanilang ginawa. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.